dahil nga maraming nagre-request na itry ko din ito sa iba't ibang games, ay eto na yung part 2 ng ITEL S26 Ultra Gaming Test gamit yung ating game space. Trinay ko ito sa PUBG Mobile at ito ang kanyang result. Take note lang na naka-performance mode tayo sa lahat ng laro na itetest natin ngayon at ipapakita ko din yung recommended settings para maging super playable siya. Trinay ko din ito sa LoL Wild Rift at ito yung kanyang recommended settings. So nga pala, naka 90 FPS din ito at smooth na smooth din yung gameplay. At ang huli kong tinesa itong Genshin Impact at kaya din niya ang 90 FPS basta naka performance mode. Ito yung kanyang recommended settings para hindi mag-lag o hindi mag-overheat yung ating device. Dito nga ay makikita ninyo yung actual gameplay habang tinetest ko yung cellphone sa tatlong laro. Nakalagay na din dito yung maximum at yung stable na FPS nila. Halimbawa na lang kay PUBG, 60 to 90 FPS yung kanyang stable na FPS. Very smooth at very playable ito, lalo na nadagdag mo pa na naka-AMOLED to, kaya buhay na buhay talaga yung mga kulay. Ito naman yung sa Genshin Impact na mayroong 30 to 60 na FPS, depende sa dami ng nangyayari sa screen. Pero kahit na nagta 30 FPS siya, ay smooth pa din siya. Siyempre, advisable na ilagay natin to sa recommended settings para hindi maginit yung ating cellphone at ma-maximize natin yung paggamit dun sa phone natin. At para din hindi mabilis ma-drain yung battery. Dito nga ay tinetest ko na palit-palitan yung mga characters at yung mga skills nila. At so far, wala naman ako nakitang issue habang tinetest ko o nilalaro itong Genshin Impact. Take note lang na yung processor na ginamit dito na Unisoc T7300 ay ang pinakamalakas na 4G processor sa ngayon. Tinest ko din yung Wild Rift at naka 60 to 90 FPS siya. Stable siya all throughout the game at na-surprise ako dahil maganda pala yung graphics ng laro na to. Para lang din siyang Mobile Legends. Pero hindi kasi talaga ako naglalaro nito kaya pasensyaan nyo na. Makita dito na kahit maraming animation ay smooth pa din yung galawan dito. Nakakatawa nga dahil naka double kill pa ako. Kahit na hindi ko masyadong alam gamitin yung hero na to na parang si Layla. Overall, basta ilalagay lang natin sa recommended settings ay magiging playable naman yung mga AAA games ngayon sa Play Store.